Okay, good day sa inyo mga paps. Yan, ang video natin today is tuturo ko sa inyo kung paano mag-install nitong Honeywell switch. Ayan. Video natin is tuturo ko sa inyo kung paano mag-install nito. So, meron muna tayong kailangang i-modify dito sa switch kasi hindi siya magiging plug and play kung hindi natin siya i-modify. So, ito, tinanggal ko na yung mga socket niya para pwede natin siyang ayusin mamaya. Ang gagawin muna natin is i-modify muna natin siya para maging plug and play na lang siya mamaya, kasi ang gagawin natin, i-customize natin yung mga socket niya para maging plug and play siya. Ito is pang Honda. Ayan. So, pwede siya sa mga China bike. Okay. So, first muna, ano ba yung mga kailangan natin para sa pag-modify ng ito, Honeywell. Ito, yung 6-pin na, na mga socket. Yan, may kasama na siya mga terminal. Tapos, kailangan din natin ng diode. Ayan, 2 piraso. Pwede kayong gumamit ng 1 hanggang 2 ampere na diode. Ito, yan, 2 lang. So, yun lang yung mga kailangan natin. So, ilalagay ko na lang sa description kung saan nyo to pwedeng bilhin. Yan, tsaka tong Honeywell na switch. So, first natin gagawin dito mga paps is, yun, ikabit natin yung diode. No? So, basically, ang diode is para dun sa ating hazard switch. So, lagyan natin. Okay, ang hahanapin nating color coding na wire dito is yung green na brown tsaka yung white na brown. So, yung dalawang yun hanapin natin. So, ito yun. So, ito yung kailangan natin. So, gawin natin dito, lalagay natin dito yung diode. So, ito, lagyan natin ng diode. So, gagawin ko lang dito is ano natin siya. Yung paanin natin yung balat niya. Ayan. Para lumabas. Hindi natin siya puputulin. Ayan. Pagka lumabas na, ayan. Pwede na yan. Meron niyang linya. So, kung nasan yung linya, doon natin siya ilalagay. Lalagay natin siyang ganito. Ayan. Yan na yung itsura niya. Tapos yung isa naman sa kapila. So, ayan. Tapos, pwede natin siyang hinangin. Okay, next natin gagawin. So, hanapin natin yung wire na ito nung hazard. Brown tsaka na may red. So, hanapin natin yung brown na may red. Ito yon. Pulutan muna natin. Kasi, yung dalawang diode, i-connect natin siya doon. Susugatan lang ulit natin to. Ganyan siya. Bali yung dulo niya, pinagsama na lang natin dun sa isang wire. Yan. Yung red na may brown. Yung next nating i-modify is itong horn. Merong wire dyan na kulay green na may red. So, gagawin natin dyan is tatanggalin natin siya. Okay, kasi ito, ang supply nito mga paps, yung horn. Sa lahat ng Honeywell switch na domino, ganyan, pare-pares yan. So, ito kasi, pinaka supply nito is yung ito, dadaan lang dito yan sa isa lang. Okay, so, ang supply kasi nito, yung may red na, na black. Ang supplyan lang nito is yung ito, magkakonekta yan. Yung horn, itong signal, tsaka yung hazard. So, ang konekta nyan, lahat papunta rito. So, bali ang gagawin natin, ito. So, bali ang gagawin natin, ihiwalay natin yung source ng busina. Yan. Kasi ito, yung source nito, para sa relay flasher yan. Kaya gagawin natin, i-modify natin to. Gagawin natin, ikakat natin, or tatanggalin natin yung linya na to. Tapos, para ma-maximize natin yung mga wiring nito, yung sa kill switch, kukunin natin yung kulay itim. So, bali, kasi hindi na natin gagamitin yung function ng nakababa. Okay? So, ang gagamitin lang natin yung naka-switch sa taas. Kasi, bali, 4 na wire yun eh. So, gagamitin natin yung mga extra wire. Yan, mamaya explain natin yan para malinawan kayo kung para saan yan. So, gawin natin, tatanggalin natin yung kulay itim.
So yung kulay itim na nasa kill switch, ipapalit natin dun. Yan. So kung pwede rin, kung gusto nyo, magdugtong kayo ng wire, tanggalin nyo to. Diba? So ako hindi ko gagawin yun, kukunin ko na lang to. Tapos ililipat ko dito. So ayan, natanggal natin. So gagawin natin, tatanggalin natin yung black na wire. Alin nyo lang tong isang tornilyo dito. Yan, tapos maaangat nyo na to. Pwede nyo iangat. Okay. So ayan, lalabas na. So kung gusto nyo pang tanggalin, gawin nyo, susundutin nyo lang dito. Ayan. So para makuha natin siya. So ayan. Ito, ayan. So tatanggalin natin to, kulay green. Ayan, papalitan natin ang source. Okay, ito, bali natanggal na natin. So ayan, natanggal natin yung black dun sa dito. Ayan, pwede na natin to ibalik. Ayan, natanggal ko na siya. Ayan, pwede na natin siya ibalik. Ayan, gagamitin, di-disable na natin siya. So, lalagyan lang natin ng shrinkable tube yan para hindi siya naka-expose. Nakabit na natin yung kulay itim na wire. Ayan, yung sa horn natin, nakabit na natin. Then, ito, natanggal na natin siya. So, bali na-disable na natin to, yung isa, yung kulay green na wire na dating nakakabit dun sa horn natin. So, pwede na natin siyang ikabit dun sa ating motor. Lagyan na natin sa socket. Meron tayong dalawang source. Ito yung black, tsaka yung red na may black. So, ito yung pinaka-accessory wire. Tapos, ito yung sa flasher natin. So, lagay na natin muna to, yung itim, dito sa socket. So, ayan, nakabit natin. Then, ito, yung sa flasher. So, ikakabit na natin yan dito. Sa ano natin, high and low, hindi na natin yung wire nito. So, ito yung RGB. Yan. Itong red, yan yung pinaka-supply. Itong blue, yan yung high. Then, green yung low. Ito, nakabit na natin tong black, blue, tsaka green. Ayan. Yung kulay pula, ito yung pinaka-source ng ating headlight. Pwede nyo tong gawing battery operated. So, kung gusto nyo gawin siyang battery operated, mga paps, is itong pula, i-connect nyo lang siya sa itim. Ayan, dito. So, magiging battery operated na yan. Okay, so itong signal light natin, yung kanina, yung nilagyan natin diode, kabit na rin natin to. Okay, next naman natin mga paps, is yung yung passing light natin. Kulay niyan is orange tsaka white. Ito yan. White and orange. Itong orange is ilalagay natin siya sa high beam. So ito yung high beam natin. So yung kulay blue. Ko-connect natin to, yung dalawa. Okay, so bali ito, yan, pagkasamahin na natin siya. Okay, ang next naman natin mga paps, so bali meron na tayong signal light, horn, high and low, passing. So meron na ring hazard. So next natin tong kill switch. So ako dito, gagawin ko na lang dito is patayin na lang siya ng headlight. So bali ang kulay niyan is yellow tsaka brown. So yellow and brown. Solid na brown yan. Tapos yellow. Okay, so itong dalawa, ang gagawin ko dito is i-connect ko siya sa ACC. So, ang source ng headlight natin is yung pula. So, dito natin siya i-connect. Ganyan. Tapos, itong brown, yan, yung solid brown, is ilalagay natin siya sa ACC wire. Okay mga pop. So, since gagawin na lang natin itong battery operated, okay. So, bali ito yung sa switch natin, kill switch. So, gagawin natin dito, yung yellow, ididikit na natin siya sa ACC wire. Tapos itong dalawa is pagdudugtungin na lang natin to. Ayan. Kasi ito yung source ng headlight natin, itong pula. Tapos ko-connect natin siya dito sa kill switch. Then ito yung magiging output niya o yung input niya. Ko-connect natin dun sa ACC. Yan, sa source. Tapos pagdudugtungin natin.
Tapos, itong yellow. So, balik lang natin to dun sa ating socket. Okay, so itong puti, ito yung sa passing light. Ayan, lalagay din natin to sa ACC wire. Ayan, dito. So, itong black na may brown, to, para sa horn to. Ayan, ilagay na natin dito. Ayan. Okay, so bali, itong black white di na natin to gagamitin kasi ito yung sa kill switch. Ayan. Natitira na lang dito is yung electric. Ito sa push start, yellow na may pula tsaka red na may blue. Ayan. Okay, so itong hindi na natin gagamitin to, yung black na may white. Yan kasi yung sa kill switch yan. Bali extra wire na lang yan. Gusto na nating modify yung ating wiring dito sa Honeywell. Ayan. Ito yung para sa starter. Ayan. Tara, ikabit muna natin to dun sa handlebar natin. Okay yan mga paps. Bali, ayan, nakabit na natin siya. So ngayon, mag-wiring naman tayo dun sa headlight. Ayan, bali sira na kasi to. Ayan, hindi ko na siya gagamitin. Putulin na lang dito para hindi na tayo magmo-modify dun sa mga dating socket niya. Bali, ito, nakabit na natin lahat ng mga wiring. Ayan, tuturo ko sa inyo kung ano yung tapat-tapat niya. So, ito, yung sa papuntang natin, sa Honeywell switch. Ito yon yung mga nagawa natin ng socket. Okay. So, ito, yung may yellow na may pula. Ito yung sa starter. Ayan, sa electric start. Tapos, ito, sa headlight. Yung may blue tsaka red. Ay, yung may blue tsaka green. Tapos black. Yung ito sa kabila, yung signal light. Mag-umpisa muna tayo dito sa signal light. Ayan. Itong kulay pula na itim. Yan yung pinaka-source natin papuntang signal light. Source ng hazard. Ayan, basta sa signal light. So, ang kinoconnect natin dyan mga paps is yung gray. Yan, sa Honda yan, gray. So, gray yan. Itatapat natin siya doon sa gray. Doon sa may pula na may itim. Ayan. And then, next natin, ito. Ito yung sa horn natin, yung kulay green. Ayan. Parang medyo light green siya. Ayan. Kasi yung pinaka-green is pwedeng ground din yun. Pero ito is medyo light green. So, ito ay papunta sa horn natin. Ayan, sa busina. Then, dito sa Honeywell natin, i-connect natin siya dun sa may brown na may itim. Ayan, brown na may itim. Ayan. Connect natin siya. Ayan. Tapos, yung natin, yung light blue, sa signal light yan, tsaka tong orange. So, itatapat lang natin yan, yung kulay blue, tatapat natin siya dito sa may brown na may green. And then yung orange, tatapat natin dyan yung brown na may white. Then next naman is dito sa may headlight. So yung headlight natin, ito yung sa Honeywell. So itong green, ito yung low natin. Then yung blue yung high. Tapos ito yung source. Yan, accessory wire. Since ginawa natin siyang battery operated, black wire na to. And then, ito, yung galing dun sa headlight natin. Ayan. So, nakita nyo, ito yung tatapat lang natin siya. Ito yung galing sa headlight. So, black. Yan yung supply. Tapos, yung blue, yung high. Then, yung white, yung low natin. So, tatapat lang natin yan. So, yung low, white, sa green, then yung sa high, pareha silang blue. Tapos black, tsaka black. Ayan. Then next naman natin, ito yung sa electric start natin. So yung dati nating socket. Ayan. Tatanggalin lang natin yung luma. So tinanggal ko na yung luma, ito yon.
So, kung makikita nyo dyan, ang kulay niya is green. Tapos, ano yan? Yellow na may red. Ayan, yellow na may red dyan. So, dalawa yung socket. Yung socket niyan, dalawang pin. So, i-connect lang natin yan. Bali pala yung lumang socket niya na 2 pin, yung luma niya, yun din yung ginamit ko. Ayan, kasi wala naman ako nabiling ganyan. So, yan na lang yung ginamit ko yung luma. Bali, tinanggal ko lang yung terminal niya, tapos pinalitan ko ng bago. So, ayan. Tapos na yung ating connection. So, pwede na natin tong testingin. Nakabit na natin. So, ngayon, testingin na natin siya. Kung gumagana ba yung mga button natin. Ayan, switch. So, testingin natin una yung signal light. Okay, ayan, gumagana siya. So, left, right naman. Okay, ayan, gumagana. Balik natin. So, yung hazard, testingin natin. Okay, so ayan. Gumagana siya. Tapos, testingin naman natin yung high and low. Ayan. Ito yung kill switch natin. Ayan. Bali, pag inangat ko to, bubukas yung ilaw. So, ayan. Yan yung low niya. Tapos, yung high. Ito, switch. Ayan. So, gumagana din siya. Tapos, testing natin yung passing light kung gumagana ito. So, ayan, testing natin. Okay, so ayan, gumagana siya. Tapos, ito naman, testingin natin yung busina. Ito. Ayan, gumagana din siya. Then, yung electric start, testing natin. So, ayan. Gumagana siya mga paps. So, lahat working. Ayan. So, ganun lang mag-wiring ng Honeywell switch. Ayan, domino switch. So, lahat ng mga ginamit natin is ilalagay ko sa description.